Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na natin mga kaibigan, let's go! Ang balita ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang anak ni Senator Amy Marcos tila pumutok na sa galit at harapang sinapulang Kongreso. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, sabi nga ng ilan sa ating mga kababayan, si Senator Amy Marcos na lamang ang natatanging kasagutan para maiwasan pa ang posibilidad na magkagulo sa ating bansa dahil tila naiipit ngayon sa dalawang nag-uumpugang bato. Si Senador Amy Marcos, ang kapakanan ba ng taong bayan o kapakanan ng kanyang kapatid? Dahil alam naman natin ang nangyayaring tensyon ngayon sa loob ng politika. Ayon nga sa ilan nating mga kababayan, huwag na lang nilang hintayin na tuluyan pang magalit ang masang Pilipino dahil sa matinding pag-aambisyon ng ibang politiko na namumuno sa bansa. Kung tunay na may malasakit sa bansa, si Senator Amy Marcos ay dapat nga raw na unahin niyang kapakanan ng ating bayan nang matapos na nga rin ang problema na kinakaharap ng publiko nang dahil sa baluktot na pamamalakad di umano ng gobyerno. Kaya ayon di umano sa isang testigo na taga Ilocos Norte na malapit sa Marcos family, lalong-lalo na sa pamilya ni Senator Amy Marcos, na isa di umano sa mga anak ni Senator Amy Marcos ang matapang na naghayag at nagsalita na para sa bayan. Do it for the sake of Grandpa Marcos Sr. Save the people and the country. That's what Grandpa would like you to do. Unquote. Upang matapos ng araw ang maling pamamalakad bago pa tuluyang bumagsak. Alam naman natin na kung mayroong kaguluhan, dapat may pumagitna para matigil ang gulo dahil ang taong bayan ang lubos na naaapektuhan. Kung walang pagkakaisa sa pamamalakad ng bansa, patuloy tayong lalagapak. Samantala, matapos ang balitang ito ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, mahirap ang sitwasyon ni Senator Amy dahil parehong malapit at may koneksyon sa kanya ang dalawang nag-uumpugang bato. Parehong may masasaktan kung sakaling mayroon siyang papanigan, kaya maingat siya sa pagbibigay ng pahayag dahil parehong may maaapektuhan. Pero mas lubos na kawawa ang taong bayan kung ipagpapatuloy nila ang walang pagkakaisa sa pamumuno ng ating bansa. Please Senator Marcos, stand for the people. Ikaw na lang ang pag-asa ng bayan at alam namin na matalino ka, kaya sana gamitin ka at gabayan ka ni Lord sa tamang daan para sa bayan. Pahiya ngayon ang Kongreso, mas mabuti pa ang anak ni Senator Amy. Iisip ang kapakanan ng taong bayan, hindi pansariling interes lamang na pilit sinusulong ang tiyatsa sa paraang hindi legal. Alam mo pala ang tama, Senator Amy. Bakit ayaw mong umaksyon ng tama? Isipin ang hinaing ng taong bayan. Narcissistic, galit sa kapangyarihan si Martin Romualdez. Never hihintuyan sa kanyang mga plano. Sundin mo na lang, Senator Amy, ang idea sa desisyon ng anak mo to preserve the legendary legacy ng Apo Marcos. Tama po, Senator Amy, lubos na mahihirapan ang taong bayan, ang ating bansa. Magsalita na po kayo. Tama ang mga anak mo, mali ang kapatid mo, mali ang pinsan mo. Speak for the sake of bansa natin. Huwag na sanang magbanggaan at patagalin pa yan, Senator Amy. Itigil na sana yan na issue. Pagtuunan na lang ang problema ng bayan at magpatawaran. Humingi ng tawad yung nagkamali, nagkakagulo sa bayan. Ang issue na yan, magbatian na sana. Huwag nang patagalin.
umaasar. Sa halip na pag-usapan ang problema ng bayan, problema ng pamilya ninyo ang laging uusapan ng mga vlogger na sumasakay sa issue. Ay nako, magsitigil na kayo. Natawanan na kayo ng mga Anyway, exciting ang topic natin ngayon. I'm sure maraming nag-aantay sa inyo. Ang tanong, ano nga ba talaga ang maging epekto ng pulboronic video kung meron man? Well, mga listeners at mga viewers, hindi ko po sinasabi na meron. Sa katunayan, nung tinanong ko si Presidente Duterte kung nakita niya yung pulboronic video, sabi niya, ay, binibigyan ako ng kopya, hinindian ko. Dahil ayaw kong magkaroon ng kopya niya. Pero ang sabi niya, sigurado siya, may kopya niyan ang militar. So unang-unang tanong is, ano bang epekto ng pulboronic video kung meron man? Pero yung sinabi ni Presidente Duterte na may hawak ay militar, naku, loaded po yan. Kasi ibig sabihin, ang militar ang magdidesisyon kung ipalalabas nila o hindi ang pulboronic video. Pero ano nga bang epekto niyan? Well, una-una asahan natin na ookrayin yan ng administrasyon. Sasabihin, yan ay gawa-gawa lamang. Siyempre, nangyari na yan ganyan kay yung presidente ng Ukraine, no? Si Zelensky, na ang inaakusahan din ng pulboronic din. Mantakin nyo, dalawa palang leaders ang inaakusahan. Hindi naman natin alam kung totoo hindi, no? Na pulboronic, si Zelensky at saka si PBBM. Pero, ang ginawa ni Zelensky, sinabi niya, ay naku, yung video na yan, hindi yan totoo. Yan ay gawa-gawa lamang para sirain ako. So, inaasahan ko na ganyan din ang sasabihin ng administrasyon kung lumabas yung pulboronic na yan. Sa batas kasi, meron talagang proseso ng authentication na kinakailangan yung kumuha ng video ay kinakailangan panindigan na siya nga kumuha ng video at yung video na pinakita ay siya dyan video na nakuha niya. Pero yan po sa hukuman. Hindi naman tayo makakarating sa hukuman eh. Itong pulboronic neto, kung papalabas man, ay para lamang sa taong bayan. Ito, taong bayan maghuhusga. Hindi ito governed by the rules of court. Ito ay governed by the court of public opinion. Bakit parang gumagalaw yung aking ulo ngayon dito sa ating broadcast, no? Anyway, so ano sa tingin ko epekto? Well, ang epekto po niyan ay ganito. Masyasyak ang taong bayan. Kasi, bagamat lumalabas nga yung chismis na merong pulboronic, karamihan, gaya ko, ayaw maniwala. So pag lumabas ang video na yan ay patunay na abay, merong ang katotohanan yung mga sinasabi ng mga gaya ni Maharlika na alam naman natin na napakalapit kay PBBM bago sila nagkaroon ng falling out. Alam mo, masakit yung nangyari sa gaya ni Maharlika kay PBBM. Kasi the closer you are, the more that you know about them. So yung sinasabi niya na pulboronic ang PBBM, hindi natin ma-dismiss dahil talaga namang sa mulat mula, ang magkasama at magkakampi ay si Maharlika at si PBBM. Totoo po yan. Yung mga panahon, ako yung spokesperson, hindi naman ako talaga malapit sa mga Marcoses, no? At talaga namang never ako naging malapit sa mga Marcoses. Pero noon pa mga panahon na yon, kilala ko si Maharlika bilang talagang loyalist. Kaya nga ngayon, palay ang birada niya kay PBBM. Naku, kung ako si PBBM, ako talaga manliliit. Kasi awayin mo na ang dati mo ng kaaway, dahil kapag kaaway mo naman, hindi niya alam ang mga sikreto mo. Pero kung ito'y kakampi mo, naku, masakit yan dahil baka ilabas nga ang katotohanan. Pero kanina, napakinggan ko naman si Maharlika. For the first time, nakita rin niya. At ang sabi din niya, lalabas yan sa takdang panahon. So ang unang-unang epekto, bagamat ito'y hindi hukuman, ay makikita ng taong bayan ang pruweba sa kauna-unahang pagkakataon dun sa mga paratang na pulboronic ang ating presidente. Kung lalabas na yan. Pero ano nga ang gagawin ng Malacanang? Gaya na ginawa ni Zelensky. Pasisinungalingan, tapos sabihin altered yan, hindi yan totoo, at habang hindi lumalabas yung tao na kumuha ng video, hindi dapat paniwalaan. Pero kung ako ang PCOO, I will go beyond that. Hahanda talaga ako ng complete defense. Dahil sabihin mo na nga na walang authentication yan, still, ang hinahanap ng taong bayan ay pruweba doon sa napapabalita na pulboronic ang presidente. At pag lumabas yung video na yan, yan talaga ay pruweba. So ano maging epekto niyan? Well, legally, ang paggagamit mismo ng pulburon ay hindi naman talaga pinagbabawal kung ikaw ay presidente. Well, of course, bawal gumamit ng kahit anong pinagbabawal na gamot. Okay? So, pinagbabawal ang pulboronic, so talagang yan ay hindi dapat mangyari. Pero ang sinasabi ko, walang kinalaman yan doon sa trabaho ng presidente. Pero, pwede ngang maging impeachable offense yan. Bakit? Kasi nga po, ang kanyang trabaho bilang presidente ay magpatupad ng batas. At kapag siya ay gumagamit ng pulboronic at nagkaroon nga ng ebidensya na siya ay gumagamit ng mga pulboronic, ang ibig sabihin niyan, siya mismo ay lumabas sa batas. So mali sinabi ko na hindi bawal. Bawal po talaga
Ang mere possession ay bawal, lalo na pag gumamit ka. Pero sa batas natin, malambot naman ang puso kung ikaw ay user na nais magbagong buhay. So pwede naman niyang aminin kung totoo nga na siya ay pulboronic at gusto niya magbagong buhay. Well, yun, pwede siya pumasok ng rehab. Pero ano naman ang kinalaman niya sa pagiging presidente? Well, yun nga po, magiging impeachable offense siya dahil kung mapatunayan nga na gumagamit ng pulburon, yan po ay culpable violation. Hindi lang betrayal of public trust. Dahil ang betrayal of public trust po, yan ay default. Walang specific na definition yan sa ating constitutional law. Kung hindi, kahit anong bagay na magre-resulta sa kawalan ng tiwala ng taong bayan. Yung pagtataksil sa tiwala na ibinigay sa isang tao, yan yung tinatawag na betrayal of public trust. Ngayon, pag ganyan po nangyari, well, tama po, para siya mapaalis, kinakailangan ma-aprobahan ng articles of impeachment at dapat mapapunta yan sa Senado. Pero sa tingin ko, kung lumabas talaga yung video na yan, hindi na sila mag-aantay na magkaroon pa ng impeachment at ngayon pa lang, hinahawakan talaga ng presidential insan ang Kamara. Siguro, yan ang dahilan kung bakit kahit anong gawin ni presidential insan, pinalalampas ni PBBM. Kasi alam niya na habang hawak ni presidential insan ng Kamara, hindi magsisimula ang proseso ng impeachment. Pero iba po, pag nakita ng taong bayan yan, tingin ko magkakaroon ng malawakang disgusto na pati ang mga congressmen na hawak na speaker mahihirapan i-justify kung bakit hindi sila boboto pabor sa impeachment. Kumbaga mawawalan na sila ng muka sa kanilang mga constituents. Kung sa dati-rati makakapal ang mga mukha nila, ito napakahirap na talikuran ng katotohanan na meron naman silang katungkulan na pangalagaan ng presidente ay hindi nga pulboronic. Bakit? Kasi ang epekto ng pulboronic, gumagawa ka ng mga desisyon. Kung aawayin mong China, kung ikaw ay iiyak sa Amerikano para magkaroon ng giyera sa ating bakura, no? Kung ikaw pala ay nasa impluwensya ng pulburon, baka mamaya mali ang mga decision mo. So ngayon, kukwestiyonin ng taong bayan. O lalong, mga importanteng desisyon ang ginagawa ng presidente, pero kung siya ay nasa influence ng pulburon, nasa tama ba siyang pag-iisip nung ginawa niya yung mga desisyon na yan? Yan po yung nakasalalay. At sa tingin ko, mahihirapan ang mga kongresista na hawak ngayon ni Speaker na tumalikod sa kanilang tungkulan para mag-impeachment. Pagdating sa Senado, ay nako, napakadali na po sagutin yan. Ito yung Senado na nais buwagin ni Speaker na kinakampihan ng ating Pangulo. Kaya sa tingin ko, wala na siyang pag-asa dyan sa Senado. So, ang mangyari po dyan, kung hindi kusang magbibitiw ang ating presidente, mapipilitan talaga siyang humarap sa impeachment at magkakaroon ng judgment na siya ay dapat matanggal. Pero sa tingin ko naman, hindi naaabot dun yan. Kasi nandyan naman yung mga kamag-anak niya. Nandyan si dating First Lady, nandyan si Senator Amy, na siguro naman magsasalita. At kahit ano pang sabihin ni Speaker na hawak niya ang Kongreso, siyempre kahihiyan na ng pamilya Marcos yan kung maipalabas nga at mapatunayan na tama pala yung mga nagsasalita na pulboronic ang ating presidente. Ulitin ko po hindi po pa ako naniniwala dyan, wala pang ebidensya, pero yung video na yan po ay ebidensya na hindi po pwede baliwalain at ismulin ng presidente kahit ano pang gimmick ang gawin ng PCOO. Now, pero yun nga po, tingin ko naman, mananaig ang kagustuhan nila na magkaroon na lang ng damage control at tingin ko, kung lumabas yung pulboronic na yan, kusa na yan magbibitiw. Bakit? Kasi alam nila yung kasaysayan na nangyari sa pamilya nila nung minsan. Nung sila'y nagbulag-bulagan at bigimigihan dun sa gusto ng taong bayan, yan po yung nagresulta sa disgusto rin ng militar. Kasi ang militar, kaya natin kinikilala ngayon na protector of the people, talaga namang gagalaw at gagalaw yan para protektahan ng taong bayan. At kung dumating sa punto na talagang galit na galit ng taong bayan at nais nang bumaba sa pwesto ang presidente at hindi siya duminggin sa tawag ng mga taong bayan, may posibilidad talaga na magkaroon ng malawakang pagkaaklas. At pag yan po'y nangyari, kinakailangan pumanig na ang ating mga kasundaluhan at kapulisan. Papanig ba sila doon sa kapayapaan o papanig pa sila doon sa paggamit ng dahas para mapanatili sa gobyerno ang isang gobyerno na posibleng matakwil ng taong bayan kung lumabas nga yaang pulboronic na yan. So yung pulboronic video pong yan, game changer. Pag lumabas po yan, game finished. Dahil yan po ang ebidensya na hinahanap ng taong bayan kung totoo nga o hindi na nagpapa-impluwensya sa pinagbabawal na droga ang pinakamataas na opisyalis sa ating bayan, ang presidente. Dahilan para siya po ay magtaksil sa tiwala na binigay sa kanya ng taong bayan. Ang tanong,
lalabas nga ba ang pulboronic video? Abangan po natin kasi ang sabi ni Maharlika, baka lumabas yan ng Hunyo. Well, alam niyo naman po, yan ang hirap kapag nagsasalita ay dating malapit na malapit. Meron silang mga nalalaman na tayo mga ordinaryong mortal ay hindi natin nalalaman. Abangan na lang ang susunod na kabanata. Agree ba kayo? Disagree, mga viewers? Tignan po natin ang inyong mga komento. Vicente Esplana, Good PM, Atty. H. Roque. Basta kami, ayaw namin ng gyera sa alinmang bansa at dapat hindi tayo maging mayabang. Wala tayong kakayahan at wala tayong kagamitan pang digma. Tama po yan. Kaya nga po, dyan ako nababahala. Baka yung desisyon niya na makipag-irian sa China ay impluensya ng mga bagay-bagay na nakaka-apekto sa pag-iisip. Hindi ba kayo nababahala? Kasi parang ano nga ang laban natin sa China? Bakit ang tapang-tapang natin? At sa tingin ko naman, alam natin na hindi naman rest back 100% ang mga Amerikano. So para talaga may question kung tama ba ang pag-iisip na gagawa ng ganyang desisyon. Charlotte Ishii, mawawalan ng galang mga Pilipino kay BBM, kaya the end na career ng mga Marcos. Well, yan po ang totoo. Pag lumabas po ang pulboronic video, game over. Brasilia Zenea, Atty. Harry Roque, sabi ni Maharlika, malapit na daw i-show up ang pulburon video. O, isa pa yan, iwan ka ba ito lang ang administrasyon na napakaraming problema ang bulotang daming koral. Well, ulitin ko po, medyo hindi ko naintindihan yung kanyang text. Sabi ni Maharlika, malapit na daw i-show up ang pulburon video. O, isa pa yan, iwan ka ba ito lang ang administrasyon? Ayan nga, ito lang ba ang administrasyon na napakaraming problema ang gulo, ang daming koral? Oo nga po, totoo po yan. And to think, no, hindi naman dapat nagkaganito. Pinagbigyan na siya ni Inday Sara para maging presidente. Bakit niya pinayagang wasakin ang pagkakaisa nila ng kanyang presidential insan? Ako'y naniwala naman kung hindi sila nawasak, tutulungan siya ni Inday Sara. Magbagong buhay. Kung totoo ha, hindi ko naman sinasabi na totoo yan. Kasi wala naman tayong pagkakaalam dyan. No? Kung totoo. Okay? Ernesto Perez, nakahanda na mga taga-Zambales na intercept ang mga missiles ng China gamit ang mga pana ng katutubong AITA. Nakakatuwa naman kayo. No? Ay, nako. Okay, tapos si Jory Canta, granting the video is true, cannot be expelled through an impeachment kasi he has the numbers both in the lower and upper house. Tama po ba or the other way po na may expel? Sa tingin ko po, hindi naabot yan sa impeachment. Kahihiyan na lang po, magre-resign na yan. Kahit pa paano man po, may kahihiyan ang ating presidente. Darlene D, Good PM Attorney, I still support this admin success regardless of who is in office. But if the video does emerge, how can we verify its authenticity and prevent manipulation using advanced technology? Yan po ang gagamitin nilang depensa. Pero sa tingin ko, kung sinong nag-video niyan, may kakayahan din siyang patunayan ang authenticity. Kasi ibig sabihin, malapit din sa kanya ng video diyan. Kasi kung nakuha niya talaga na nagpupulburonic, ibig sabihin malapit siya. Hindi niya itinago dito sa tao ito. Kaya nga ang tanong, nandyan nga ba yan? Baka naman wala. Siyempre, may posibilidad na wala rin yan. Golden Mountain, if that's the case, Atty. Harry, bakit hindi i-compulsory drug test sa PBBM? It's exempted from the process. Ang sabi niya, napadrug test na ako nung nag-file ako ng Certificate of Candidacy. Well, ako nga po mas makakabuti na mag-drug test muli. At sana po, ang gamitin ay sa buhok. Kasi kung sa dugo lang, mabilis pong mawala ang ebidensya ng pulburon sa bloodstream. So dapat po sa buhok. Kung gusto niya na pasinungalingan talaga. Pero ayaw So wala tayong magagawa. Diba? Tapos, maraming salamat, R.R. Yos. Okay? Tingnan natin kung meron pang mga ibang mga komento. Ernesto Perez, kahit sa trabaho po sa Pinas, kung magkaroon ng random drug test sa isang kumpanya at ikaw ay positive, tanggal ka kaagad. Yung ibang kumpanya, ipaparehab ka. Yan po kayang hawak mo ang isang bansa. Well, ako naman po, sana magkusa kung totoo. Hindi naman po natin sinasabi na totoo. Sana kung totoo, nakakalungkot naman kung hindi magpaparehab. No? Sana hindi nga po totoo. Nako, Marcos Jr., huwag muna hintayin pa kung taong bayan ang magpapababa sa iyo kung lumabas ang video na yan. Sumabay ka na, lumabas ng palasyo. Sa tingin ko po, mangyayari naman yan. Kung lumabas yan, game over. Rexy J, gross misconduct, loss of public trust, deception. Hindi pa po tayo sigurado kasi hindi pa natin nakikita ang pulboronic video. MAC, when there's smoke, there's fire. Okay, totoo po yan, pero tignan muna natin nasan talaga yung usok. Okay? Mel on the go, si Maharlika ang pinakamatagal na loyalist ng pamilya Marcos. Totoo po yan. Kaya nga napakahirap isipin na siya'y nagsisinungaling. Di ba po? Kasi the closer you are, the more you know about your principal. Helen Mendoza, yes po talaga, pang solid si Maharlika before.
Kaya tama po kayo, masakit yan, both of them. Talagang masakit po sa kanila dalawa kasi isa, feeling talagang naloko. No? Yung isa naman, syempre, feeling din na pinagtaksilan siya dahil close sila. No? Well, tignan po natin kung ano mangyayari. Ram Cruz, kung gusto ni BBM magkagyera habang hindi pa lalabas ang video. Kung makagyera laban sa China, wala nang eleksyon na mangyayari. Well, ang nangyari ko po kay Zelensky, miski lumabas yung video na yan dahil nga merong sa Russia, gera sa Russia, parang hindi masyado pinansin. Sana wag naman yan ang intensyon para magkagulo sa China, para wag mapansin yung video na yan. Pero wala pa naman po tayong nakikita. So let's not jump into conclusion. Sana po hindi totoo. Okay? Ang problema lang po talaga, yun nga nakita ko rin yung video ni Maharlika na sinasabi niyang nakita niya ng sariling mata niya. Kung anong nakita ng sariling mata niya, makikita rin natin, di ba? So mabuti na pag-usapan. Kung meron ng ganyang video, anong maging epekto? Toto Sibuyas, attorney, ilang years dapat pa pala ang isang vice president ng isang saksero sa isang people power impeachment pwede pong makatakbo uli gaya ni FP Arroyo, the former President Arroyo. Ang nakasaad po sa saligang batas, kapag ikay naging presidente ng 4 na taon o mas mahaba pa, hindi ka na po pwedeng maging tumakbo ng presidente sa susunod na eleksyon. So ang pinakamaaga pong panahon para makatakbo ang successor ni PBBM ay July 1. Under 4 years. Dapat under 4 years po yan. Okay? Nako, si Suke, si Ender Mercurio. Sa oras po na mapapatunayan kung meron talagang video, ay dapat na magkaisa mga Pilipino na hingi na dapat na mag-resign na. Kahiyayang bilang isang Pinoy dito sa amin sa Saudi na adik ang presidente. Well, siyempre po, no? Ang sa akin naman, hindi ko alam kung totoong adik nga si Zelensky dahil inaakuso rin siyang pulboronic. Pero naroon pa rin ang Zelensky dahil nga pumigera. Parang ang hirap magpalit ng presidente habang may nagaganap na gera. Di ba po? So tingnan natin. Baka naman magkatotoong magkagera dyan sa panig ng Pilipinas at ang China at mahihirapang mapaalis ang presidente habang may gera. Pero again, di pa po natin nakikita ang pulboronic video. Dennis Dulce, attorney, kung talagang may video, pwede na siyang restuhin taong bayan. Hindi naman po, no? Ang issue lang is yung fitness to continue to serve as presidents. Yung kakayahan, magkaroon ng tamang pag-iisip para magpatuloy ng kanyang katungkulan bilang isang presidente. Geraldine Sagibo, hindi po ba impeachable offense yan on accounts of health issues? Well, ako po, impeachable offense, betrayal of public trust. Yan po ang aking paninindigan. Jessie Han, di ba attorney, kung bangag siya, di siya makapag-decide ng tama. Yan po dahilan. Kaya siya nagiging betrayal of public trust at kaya nakakabahala. Kasi nga po, pinag-uusapan natin, gera sa panig ng Pilipinas ng China. At meron ba talaga siyang sapat na pag-iisip pag siya nagdidesisyon sa mga bagay-bagay ukol sa China? Jocelyn Loro, kung lumabas man yan, di magkakaroon traction yan. Control the BBM, mga news outfit. Sabi nga ni Senator Amy, kanila ang GMA7. Pero, mga kaibigan, iba na po ang mundo ngayon mula nung nagkaroon tayo ng internet. Hindi na po natin kinakailangan ng traditional media. Ang internet po ngayon ang siyang pinapanood ng mga Pilipino. Okay? So, Karen May Plato, asan na si Karen May Plato? Naputol na. Anyway, hindi rin pala ma-impeach si Banga kahit mapanood ng Madam People, lalo pat pinsan si Speaker. Well, tignan po natin yan. Aking paninindigan naman, pag lumabas yan, mahihiya na sa kanilang sarili ang mga miyembro ng Kongreso kung hindi pa sila gagalaw at talagang tanggapin ang hamon ng panahon. Okay, tingin ko naman po, meron talang hangganan ang blind loyalty pati sa hanay ng ating mga kongresista. At yun na nga mga kababayan, ano na ang At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.